Sobrang ganda. Hi everyone! Welcome back to another vlog. Nandito tayo ngayon sa Vietnam, sa isang famous na turistang lugar kung saan may release ng train. Ibig sabihin yan, ito yung sikat na na makikita mo na si Love, si Afterlife. Thomas. Thomas the train. Ayan, so dito, dadaan yung train mamaya. Tapos sobrang lapit lang natin, di ba? O anyway, samahan nyo kami sa aming Vietnam adventure. Sana mag-enjoy kayo dito sa vlog na to. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasamang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! This is part 2 of our Vietnam food diaries. At alam nyo ba, merong kainan dun sa likod ng Airbnb namin. Isang iskinita dun na akala ko sarado. I mean, sarado na hindi nadadaanan ng motor. Yung pala, two-way street. Yan! At ang daming kumakain mga locals dyan. At malayo pa lang, yung amoy ng fried rice talaga. Tsaka yung tunog ng pagkaskas ng sanse. Yun talaga yung nakapukaw ng attention ko. Siyempre, kakain muna tayo. Ang ating tanghalian. Liam, di naman yung tanghalian natin. Excited ka? Yes. Gusto niya sa restaurant. Sabi ko sa kanya, sa ganito tayo kakain. Para mas realistic. Ayan, nakaupo tayo sa sa bangkito. Komportable naman siya, surprisingly. Akala ko mahirap kapag nakasquat ka. O, tara, kain muna tayo. May laptop eh. Very nice. Very nice daw shoes mo. I say, thank you! Kinakausap siya nung nag-serve sa amin. Friend, kain tayo, tikman natin. Mommy first, tikman natin. Ang sarap na yan! Ang smoky ng kanin, ang sarap. Wanna try? Teka lang. Try. Good. Mainit lang. Ooh, lasa siyang... Ano ba lasa to? Ano ba to? Parang sinabaw na isda? Harap? Parang, ayun do. Parang, may lasa siyang isda, pero parang rin siyang tinola. Ayun ako sabi ko sa inyo, nakaka-enjoy siya. Nahaha. Ang sarap ng lunch natin, no? Meron siya parang fermented. Fermented ba to? Yes, Yung dinner natin ay bani. sige, mag-banmi tayo later. Gusto niya kasi mag-banmi kanina pa. Hindi ko alam kung fermented ba tong gulay na to o nasobrahan lang sa luto, kaya brown na. Good! Bigyan si Liam na Binigyan si Liam. Liam, sarap. You like it? Daddy, sarap naman dito. Ganda ng araw. Alauna lang yan, love. Chocolate. Taro, chocolate. Chocolate. Thank you. Yan, the goods. Tikman natin. Yan, may chocolate tayo. Ay, love! Ano? Covered lang siya. Disappointed ako, mas masarap yung kay Liam. I think parang nagyam yan. Dasong magnum. Ano sa'yo, love? First bite. First bite, sorry. Mas masarap yung kay Daddy. Kaya Ganito. Dito kayo bibili. Mas masarap to kaysa dito. Di ko alam, pareho lang ba to? Isang mahaba siyang ganun eh. Pero ang sarap ng chocolate! Yun yung gusto ko. Pakita mo yun sa'yo, love. Ayoko niyan. Nagbabalat kayong tsokolate. Ako, ito na lang sa akin taro. Mas masarap yung katabi nila. Texture. Pero same brand lang din siya, no? Parang, pero iba yung balot. Oo, same brand lang din. Dito kami sa may Anong pangalan nito lake na to, Liam? We forgot. Ang ganda, Liam mo. Ako, dapat may isda. So, May isda dyan. May mga namimingwit nga nung isang araw eh. Ganda ba, Liam? You like it here? yeah, but there's no fish. There's no fish? Ay, baka paggabi na sila nalabas. Gusto Ang ng lapit fish. lang nitong nitong lake na to dun sa Airbnb na pinuntahan, na nirentahan namin. Which is nice. Kasi ang lapit niya sa parang, syempre, man-made to. Man-made nga ba to? Ayun, basta malapit siya sa nature. May mga elements of nature. So, what can you say about Vietnam so far? If this was a swamp and there's mangroves, I like it here.
Gusto niya ng mangroves. Hindi ko alam kung ano obsession itong bata na to, but lately, gusto niyang makakita ng mangroves. So, ngayon, nandito kami sa, ano to, Daddy? Sabi sa... Son Temple. Oo, yun. Hindi ko alam kung tama ba yung aming mga pagpapronounce. Pagpasensyahan nyo na, ha? Ginugol lang namin ngayon lang. Pasok tayo sa loob kasi sa loob nito, Daddy, merong Red Bridge. Red Bridge, papunta doon sa temple. Okay, let's go! Friends, ayan ang facade. Alam nyo ba na alas 2 ng hapon ngayon? Tingnan nyo yung tama ng ilaw. Medyo mainit pero ang ganda ng ilaw sa kanila. Nakakaloka. Ganda ng lighting dito. Ay, may bayad ata. Oh, wait lang. Love, may bayad pala. Magkano ba yung 50,000? 50,000. Ayan na. Ang ating math professor. Teka lang, hindi ko alam. O, teka lang. Tingnan natin kung magkano. Mga friendies, nagbago ang ating plano kasi may entrance fee. Sobrang init pa. I mean, in terms of, parang oras ng hapon, parang maya-maya siguro mas okay. Para medyo golden hour tayo pupunta doon. Yes, Liam? At saka, and the rules is you cannot dress like normal clothes. You have to dress like yung mga nag-wear sa temple. At saka, bawal mag-live or broadcast or bawal mag-call daw. So, we just decided to go around ng lake kasi makikita mo pa rin naman yung Red Bridge. Andun, o diba, against the light tayo, friendly. Teka, wait lang. So, nandito tayo sa may shaded area. Ayun yung bridge, Daddy, oh. Oo, yan na yung 300 pesos. Sayang eh. Nagtitipid tayo para ma-extend natin ang ating budget. Yan lang naman siya. Si Kuya, init na init, naka-puffer jacket pala, nagko-cross ng bridge. Daddy, iba talaga yung ilaw nila. Oh. Yung alas 3 ng hapon, napaka-magical nung itsura. Parang siyang golden hour. Anyway, one thing that I love about Vietnam so far, walang nakakalat na mga eta ng aso. Oo. Ang sarap maglakad, napaka-walkable niya. Except for the fact na hindi sila masunurin sa traffic rules. Bigla-bigla na lang sila may mga streets na or mga alley na akala ko lakaran lang ng tao. Yun pala, pwedeng mag two-way street na motor. Wala talaga tayong itineraryong sinusunod. Basta kailangan makain ko lahat ng gusto kong kainin, Daddy. Machikan mo na. Oo, machikan ko lahat ng aking checklist. Nandito kami sa may Foten. Ayan siya. Kanina mahaba yung pila, kaya umalis kami dito. Pero ngayon, konti na lang. Tingnan natin kung makakakain ba tayo. Dapat sa Banyo 25 kami pupunta, pero we'll just do that some other time. Dahil pagod na po yung ating maliit. Buti na lang, may upuan siya. Kumusta ka dyan, Liam? Habang naghihintay kami sa pila, ang sarap panoorin nung ina-assemble na yung mga orders ng mga nasa loob. Kasi ang efficient kumilos ni ate. Actually, nahabol ko nga siya gumalaw. Hindi ko siya mahabol. Ang likot eh. Mabilis naman ang turnover ng mga customers dito. So, kung nasa pila kayo, mauupo rin kayo. Hindi nyo kailangan maghintay ng oras dito. O anyway, masarap syempre ang Coke na pagkalamig-lamig dito sa ating kakaining may sabaw. Nakita ko to ginagawa doon sa kabilang table. So, sigaya naman ang mami Chris ninyo. Hindi ako sure if this is done to sanitize yung chopsticks or ginagawa to para may lasa kada subo mo. Manamis. Masarap siya. Parang feeling ko marami pang lime lang. Kaya pinasantamak yung lime nila na nandito. Uy! Ano ba yan? Nakita mo yun? Sakto yung lab! Hindi ko alam kung nabanggit ko, pero Michelin Star awarded. Or basta may ganun mga award tong Foten. At medyo may katamisan ng kanilang broth. Which is, nung una sabi ko, baka hindi ko magustuhan kasi hindi ako mahilig sa mga matatamis na mga sabaw na ganyan. Pero nakuha ko na yung tamang timpla ng pho para sa akin. Which is, kailangan maraming maasim na element. So, marami akong maglagay nung, ano ba yun, dayap ba yun? Or nung lemon? Or nung lime? Ang sarap ng sabaw! Ito, parang, siya sriracha na malabnaw. Tapos ito, suka na may garlic. Napakasarap. Ang sarap i-shot nito. Naglakad-lakad muna kami para magpababa ng kinain. Para maghanap na. Kakainin ulit. Oh my gosh. Ito, ang daming pila. Makipila tayo dito. Akala niyo busog na ako? Walang mabubusog sa Vietnam. Parang lahat appetizing. Kaya nga, sa aming paglalakad, kami ay nakakita ng something familiar sa TikTok. Sa TikTok na nakita. Ayan, si Ban My Mama. Tikman natin kung masarap talaga. Minsan kasi yung mga hidden gem daw sa TikTok, hindi na ako nagpapaniwala dun eh. Ay, ano yun, Liam? Ulit, siya pa.
Kumain kami ng cotton candy, mga joints. Sino ba si mga joints? Tinatawag nila kayong mga joints kasi pag nagla-livestream ako minsan, Justin joined the live. Gana. Kaya tawag yan joints. Yun ba? Tama ba ako, Liam? Yes. Alam nyo ba na ang Hanoi style banh mi ay mas simple? Kung ikukumpara mo dun sa mas sikat na nakikita natin sa TikTok na Saigon style na talaga namumutok sa palaman. Ang flavor profile ng Hanoi style banh mi ay savory, clean, and not heavily sauced. Hello mga friendly ko. After a good 20 minutes na? 20-minute wait yung ginawa natin. After 20 minutes, eto na tayo. Bago magmisa, kakain muna tayo ng banh mi. Liam! Si Liam ang first bite. Medyo mainit lang ha? Wow! Check out that crunch! Kumusta? Yung bread ay masarap. At saka yung chicken at saka yung vegetables. It added extra flavor. Daddy, ikaw naman. So ito isa natin in-order, titikman natin. Mainit pa. Wow! Mainit-init pa yan. Ako naglalaway na ako. Kahit busog ako, naglalaway ako labi. Sarap! Ang sarap! Alam mo, napansin natin sa Banh Mi Lab, dapat kainin mo siya as soon as you get it. Kasi di ba pag pinatagal mo yung bread, Tigas na siya. sobrang titigas. Yung binili namin na bread nung kahapon, tigas na niya kanina umaga. Alright, let's do some honest review. I mean, naharap yung tinapay niya. Joints, ang sarap ng sa akin chicken. Pero parang lab, natatabangan ako. Parang may kulang siya na sauce. Tinanong niya kasi ako kung gusto ko daw na spicy. Sabi ko, ayoko. Hindi kaya yung spice. Kasi meron siya nilalagay na kulay brown eh. Oisin? Oo, hindi kaya yun. Sabi ko, ayoko ng spicy. Wala tuloy lasa masyado. Okay, friendies. Pag Friday night pala, sinasara nila to. Piling ka buong weekend lab no? Oo. Friday night, Saturday night. Okay, alam nga naman Monday night. Monday night, Sunday night. Kasi Monday na may pasok na kinabukasan na rin ko. Ngayon, umuwi lang kami saglit. Kasi nag-siesta ako. Power sleep. Power nap. Power sleep. Power nap ako mga isang oras kalahati. Hindi ko kinaya. Ngayon medyo refresh. Yung dalawang yun, ang gulo. Asa na? Nawala na sila. Ayun, tara, hanap tayo ng kakainan. Nagugutom ako. Pauwi na kami, nakakita ko ng mga street vendors na nagbebenta ng mga sausages, ng taco. So sabi ko, try natin kasi ang bango-bango nung naglalakad kami doon. Tapos yung yung barbecue nila, natutuwa ako. Sabi ko, ang kapal, gusto kong tikman. Ano kaya lasa nun? Teka nga, matikman na. Sabi ko na daw yan. Dahil homemade lang daw. Kainin natin to, masarap. Uy, luto ba yun? Parang di luto yun Eh di ayun na nga, bili pa rin siya kahit na medyo hilaw yung kinain ng barbecue kanina. Kapag kami nagta-travel, hindi lang lahat DIY. Minsan, kami rin ay nagbubuk ng mga day tour sa Cloak. Like today, tayo ay pupunta sa Ninbin. Day tour lang ito. Grabe. Hi everyone, ako na sa pinakaunahan with the flag. You're the captain. Yeah. Hindi mo nakaganto ako. Ayan, meron na po tayong bagong bangkero. Oh, Welcome sa Banggarahan sa Vietnam. na walang mangrove. Meron! Wala. Wala, no? Kasi ang roots niya, it extends from the trunks. Yung mga ganun pa. Yung mga Buti na lang meron silang payong, friends. As much as I wanna give you like a very cinematic clip, I cannot. It's too hot. Sisira ang aking skincare. Wow, ganda-ganda. Super ganda. Tagal din ito pala, no? 2 hours. 2 hours, pwede mo matulog. Makakatulog to si Liam. Mami, Oh my gosh, look at that. 60 meters down. Amoy mo na yung amoy ng Amoy ng... Sit up! Paing. ng
fat. Liam! Pupunta na tayo sa cave. Entering the cave. So dark. Lagot ko nakita tayong paniki. Lagot. Liam! Enjoy na enjoy siya. Dapat ganyan shaded lang. Bongga. Uh-oh. Ah, ganda. Tararan. Wala na kami makita, friends. Tingnan nyo naman, napakaganda naman dyan. Oh, kaya-kaya natin ito sa Pasig, Daddy. Sa ilog Pasig. Oh, tapos may konting history. Dito yung mga ano. Yung mga ganyan. I love doing this adventure. Alam mo ba bakit? I love being the captain. Ako pwede mag-kayak. My disciples. Grabe yung aakyatin ng mga magda-Dragon Mountain. Ayan. Daddy, can you see the photo? Ayan. Yan siya hanggang doon sa tuktok. Si Mami Chris, Mommy, as Daddy, early parang as now, nag-give up na siya. Hindi kami pumanik ng bundok. Adulat sila. Nandito lang kami sa pinakababa. Ang ano no, ang sarap magpa-picture kasi Kaya ang nga. daming spots na pwedeng pa-picturean. Ang dami nila nilagay ng mga parang, ano tawag dyan? Ano yun? Parang mga tulay-tulay dun sa likod. So, okay, the bad part is of this lake is the land. It looks like there's a drought. And the good part is the lotus. Kasi kapag nababa mo yung cellphone mo, malaki yung halaman para cool na side effect na may trees at saka may wisdom. Pag tinignan mo yung itsura ng lugar, parang, ano siya, hindi mo siya ma-describe ng matino. Pag binidyohan mo naman, hindi naman makuha ng video yung... Hindi ma-justify. Ma-justify, oo. Sobrang ganda. Pag nakikita mo siya sa postcard, akala mo hindi sa totoo. Pero pag nandito ka, ay, Grabe, para may filter, oh. Para may filter. Kahit saan maganda. Ano yun, mga vulture ba yun? nothing. Vulture talaga. Ano ginagawa nila doon? Naghihintay na. Ang ganda! Mga friendies, ang swerte natin kasi sabi ni Madam kung saan kami nagsistay ngayon, mga 3:20 pa. Ano lang ngayon eh, 1:30, sabi niya. Swerte niyo kapag may dumaan na ano. Ang tawag doon lang, cruise. Oo, cruise train. Hindi ko alam kung ano yung cruise train. O ayan, nag-bell na ka ngayon lang kayo nagkakatarantahan ng mga tao. At saka mga girls, nag-video ako din. Agbi-video din daw siya. Daddy! Ah! Liam, careful ah. Ang lapit ko, friend. Naloka ko. Ayan na siya. Ah! Woo! Ayan na! Woo! Daddy! Eto na. Takot ako. Hindi na lang kaya ko, love. Ay! Walang laman! Ay, meron. Ay, may tao! Binagala na lang nila yung mga nakikita ko sa TikTok. Marami silang nasasagasaan. Ay! Ay, mahaba pala ito. Napakahaba, mga kapatid. Ayan, oh. Oh. Liam, kamusta? So good. So good. Lab. Such a weird experience, Daddy. Lab boat. Hi. Initially, the plan is magpapatahi ako dito sa Hanoi. Kaso, nung nagtitingin-tingin ako ng presyo, lalo sa TikTok, mga 3,000 to 500, ay, 3,000 to 500, 3,000 to 5,000 na aabutin. Sabi ko, what if bumili na lang ako ng damit sa mga stores na, alam niyo, yung mga brand na taga dito talaga. So, meron kami pinuntahan dito na isang street na yung mga stores nila lab nasa side street. Side street, oh. Parang Oo. isang street sila, no? Oo. So, ayun, hanap tayo. Baka may makita ako para sa aking XL Mambad. Eh di ayun na nga, sa ibang lugar ako napunta. Lalagay ko na lang yung mga addresses nitong mga stores na to. Kasi dun sa street kanina, wala magkasya sa akin dun, friend. Kahit yung large nila doon parang small, nakakaloka. Pero dito sa street na to, marami mga pang plus size na katawan. Like XL hanggang triple XL kaya
kasya, oo. In fairness dun sa quality ng tela, pati dun sa stitching nila, maganda talaga. At meron ako napuntahan na, hindi ko alam kung okay ba siya, or nagre-resell sila, or parang, ang tawag dun, yung mga overruns, ganon. Ang ganda ng sapatos na nakita ko dito sa Cat Export Shoes. You should check this out. Kaso nga lang nangihinayang ako kasi pakalaki ng paa ko. Oo, yung mga magagandang style na gusto ko. Size 8, 8 and a half. Yung tipong saktong-sakto lang. Yung parang makakatayo lang ako pero makakalakad. O, ayan, ang ganda, diba? Tingnan nyo naman yan. Gusto ko sanang bilhin to kaso kasi size 8. At dahil weekend ngayon, sinasara nga nila yung streets, diba? Para pwede kang mag-enjoy nang hindi mo iniisip na masasagasaan ka. Tingnan nyo mabuti yung anak ko. Ayun no, nakikita nyo yun. O, tapos yung dumaan na rider. Makikita nyo kung paano nyo. Ulit nga. Teka, pakita ko ulit. Hello friends! Andito kami ngayon sa kalsadang nakasara. Kasi pwede ka magrenta ng mga anong tawag dito. Yung mga ganyan. Nagrenta si Liam kanina. Sayang hindi ko na video nung nag-carcash. Nakakahiya. Binunggo niya 3 beses yung motorista. Naku, nakakaloka. Ayan yung mag-ama. Mag-uusap sila. Not too fast, Liam, ha? Huwag sobra. Konti lang. Liam, lagay mo yung kamay mo dito. Ayan. Not too fast, ha? Yan, ganyan lang. Ganyan lang. Yan lang. Pabagal lang. Tapos pag gusto mo mag-stop, Doon siya na-aksidente kanina, eh. Tapos pwede mo rin yan. Ang gagaling mag-drive ng mga bata, eh. Tingnan mo yung isa. Ayun, gumaganon po. Si Liam, sabi namin, dahan-dahan na lang. At baka makasagi ulit. Hello mga Jones, nung kanina nag-aksidente ako. Ay, sabihin mo, nag-drive na ako mabagal. Na yun, nag-drive na ako mabagal. Ay, mami, usod ka. Bip, bip. Uy. Alam mo, nakakatawa yung nangyari, pero ngayon ko lang naisip, buti na lang hindi bata yung nasagasaan niya. Kundi nako, talagang dadaanan niya yung katawan ng bata, daddy. Ang lakas ng bangga niya kay tatay, niya yung motor eh. Ay, iya siya, wag ko na ikwento sa inyo. Okay lang yun, core memory yun. Memory. Wag mong gayahin yun hindi ka ganun kagaling mag-drive. Bakit ka na-aksidente? Hindi ko nakita, mas okay yung scooter eh. Dito siya na-aksidente. Immortalize natin yung area kung saan na-aksidente si Liam near the Christmas tree. Over there. Kakaloka tong batang to. Mapapabayad pa ako ng... Wala nga ako health insurance sa trip na to nakasagasa pa ako. Kinagabihan, nag-crave ang mami kasi ng pho. So tara, samahan nyo kami. Meron akong nakita na napakasarap. Ladies and gentlemen, check this out. Ito, feeling ko, pag bumalik ako sa Vietnam, kakain ako ulit dito. Ang sarap ng chicken noodle pho. Sobra. Para siyang yung kakainin pag may sakit ka, yung pag naho-homesick ka, yung parang gusto mo lang yakapin ka ng lola mo, yung ganun, ang sarap-sarap nito. Tapos, ang pinili ko syempre yung masabaw, yung merong meat slices ng breast part ng chicken, na kung tutuusin na, yung chicken breast, di ba medyo medyo parang malakarton. Pero dito, friend, ang juicy. Siguro dahil may sabaw, At saka yung yung linamnam ng karne, lasang-lasa mo kahit pitcho siya. And syempre, ang trick natin dito para mas masarap sa panlasa ng Mami Kish nyo, marami nung kanilang, nakita nyo yung kalamansi nila, or lime, or whatever that is, kulay pink. Ang sarap nung maraming ganun, mga 4 na ganun yung nilagay ko, para talagang, nanuno talaga yung linamnam niya, at saka yung level ng acidity niya, yung asim, at saka naglalaban yung parang medyo may slightly matamis na broth. Ang sarap sa lalamunan. Kay Daddy Justin nyo, parang pad thai yung in-order niya. Ito, tuwan-tuwa yung asawa ko dito. O, hindi ba overripe lang yung kalamansi nila or yung lemon? Ano ba tawag doon? Kulay pink kasi siya. Pero ito, grabe, ang sarap din ng sauce nito. Yung nilagay nila dito, walang lasang walang lasang synthetic, lasang authentic. Oo. Ito pala yung napansin ko sa Vietnamese food. Kung ikukumpara ko lang siya sa Filipino food, ang alat nating kumain. Kasi nung nandun ako, ang dami mga pagkain doon na sabi ko, ba't parang ang tabang?
O hindi kaya ang alat kong kumain. Tapos mahilig pa ako magpatis, no? Pero ayun, na-enjoy ko siya kahit na yung level of, ano ba yun? Yung pagiging maalat niya ay medyo matabang for my liking. Masarap, malinamnam. Tapos, friend, sayang lang talaga, busog na ako eh. Nakita ko to, gusto ko sana order ko. So, kasi bundat ng mamikis ninyo. Magpapababa muna ako ng kinain. Yun naman na maganda dito sa Old Quarter. Around Old Quarter lang itong mga pinupuntahan namin, ha. Lakad-lakad ka ng konti. Medyo bababa na yung kinain mo. May space ka na for more. Kung napanood yung first part ng ating Vietnam Food Diaries, makikita nyo doon na kumain ako ng piniritong, tawag dito, saging. Oo, meron silang isa pang klase, yung may kasamang slices ng kamote. Ay, ang sarap nito. Sobrang crunchy niya. Tapos, grabe, ang sarap ng mantika na ginagamit nila. Lasang butter. Right next to it, ay ang sobrang dinudumog din ng mga locals na barbecuehan. Kung hindi kayo maselan, masarap to. Pero kung maselan kayo, hindi ko na tinapat dun sa sahig kasi ang daming kalat. Frenny! Yung pinangtutusok-tusok nila dun sa uling. Nilalapag lang nila dun sa kalsada. Tapos, nakakatawa kasi nung umorder ako, sabi ko, siguro marami masarap to, di ba? Yan, kinakamay, di ba? Kinamay na po ang tinapay. Yan din yung the same kamay na kumukuha ng bayad. Siguro added flavor yon. May tiwala naman ako sa mga local. So, basta marami local na kumakain, feeling ko safe naman siya. Pero ang sarap, Nilagay nila yung barbecue dun sa tinapay. Tuwan-tuwa si Liam at saka si Daddy Justin. At saka bago kami umuwi ng Pilipinas, bumili pa ako ng 2 nito, nabaon pa namin, nakain pa namin kinabukasan. Sobrang mura, pati. Pupunta kayo dito. Since we're nearing the end of our trip, sabi ko, balik tayo ulit dun sa may Train Street. Kasi alam ko, meron din dun na masarap na nagtitinda ng pho. At saka gusto kong makita to ng gabi. Kasi ang ganda ng mga ilaw na nakabit, Ayan, malapit na to sa highway, ha. Ito, tong kainan na to. Masarap din yung nila, yung beef pho. At syempre, nakikita mo yung tantaran. Wag mo na lang tingnan, friend. Basta isipin nyo laging added flavor. Added MSG, linamnam, yung mga bagay na medyo questionable. Pero kasi marami rin kumakain dito nung nagpunta kami nung nakaraan, nung bandang umaga. Pero ngayong gabi, medyo hindi na siya masyado maraming turista. Pero masarap yung lasa ng pho nila dito. Para sa akin talaga, food haven ang Vietnam para sa mga foodies na kagaya ko na mahilig mag-try ng iba't ibang pagkain. At saka nag-aaral-aral din ako magluto para medyo na-expose ako sa mga iba't ibang klase ng mga cuisine. Alam mo naman talaga napaka-professional niya. Kung mapapansin nyo, mahilig ako sa mga clear broth, yung mga malilinis na lasa. Yun yung gusto ko. Yung asawa ko, mahilig naman siya sa mamantika. Pero ito talaga, friends, iba talaga yung magic kapag nakakahigop ka ng masarap, mainit, malinamnam na sabaw. Nakita niyo yung anak ko dun sa gilid. Yung ganito kalaking serving, para sa akin feeling ko, sobra na siya para sa isang tao. Kaya talagang naghahati kami palagi ng anak ko. So, ayun lang. Salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ginawa kong 2 parts itong ating food diary sa Vietnam. And sana sa mga susunod pa na mapupuntahan natin, ay kasama pa rin namin kayo. Make sure na pumunta kayo dun sa taas. Yung mga, dito tayo sa taas na level para ibang, ibang vantage point pag nakita natin yung mga train na dumadaan. Ayun lang! See you next time!